Good morning. Yes, good morning. On behalf of Pastor Max, the King of the Promised Land, Wala ang king. the King of Heaven, of course, that's Jesus Christ. But here on earth, the King is man. Oh yeah. Jesus is called the King of Kings. So, We are also so the kings of the earth, that's the man. Okay, so this is our first time sa inyong church. First time sa meron nga magkong-fasting diri ah. Oh, Sa first time. 2020. Sa 2025. Pero sa una, nakapasting mo dito sa inyong balay. Oo, Sa dito na Samuhe. Okay. So, mas first Mas time malawak na. fasting din, no? first time. Puro mga first time. First time sa ilan Pastor Joy, sa ilan Pastor Jerel. Nakapasting na kami dito kay sa amo, di mag-available among pandon kay sige pagtrabaho. Okay, so praise the Lord. Iniisip ko nga na yung pagmaliban ngayon dahil sa activity nila ni Pastor Joy, pero naisip ko hindi kasi kahit tayo lang magagawa pa rin natin. Mangyari. Tuloy pa rin. Oh, yun si Manol, pinaghahanda ko na siya na maano ko siya yung bang mabubunot sa panahon ng kagipitan. Totoo yan. Paano na mag-pray. Pero ang isa lang ko ngayon, iniingatan at nag-pray kasi lahat ng nakakasama sa CIMG talagang under attack. So, kaya in-encourage ko na hanggat maaari kung attend sa prayer and fasting. Kasi sa prayer and fasting, ito ang pagbubukas ng ating understanding na at least mahimasmasan tayo at matututo tayo ng mga yung bang secrets na yung malalaman natin yung magkaroon tayo ng do's and don'ts sa atin. Although kasi dapat matututo tayo na pagdating doon sa public, hindi natin magdadala ng do's and don'ts doon. Bagay nagnaon. Oo, ang sa atin doon, we just tell them about Jesus. Hindi tayo nag-required sa kanila nga magpakabait kayo. Pero dito sa church, kailangan natin magpakabait. Requirements. Kasi pag hindi tayo magpakabait dito, nako. Yun, masisiraan ng bait, sabi ni Joy. Walang bait. Okay, so, praise the Lord. Ang ating, ang pinasa ko na tema, ito sa isip ko. Kasi sa mga tao, kailangan na yung awareness natin. Nilagay ko dito na we should know what is good and evil. Then decide to observe, follow, and do the good only. Amen. So, kailangan natin ito. So, babasahin ko dito sa ang sulat. Si Moises man ang nagsulat dito sa yung Pentateuch sa 5 aklat sa Bible. So, dito sa chapter 2, itong simula na pakikitungo ng Diyos sa tao. Nandiyan na si Adan. So, ito ang instruction ng Panginoon. Sa verse 15, pasensya mga Tagalog na makapag-watch nito, Kabisaya. Gikuha sa Ginoong Dios ang tao o gibutang sa tanaman sa Eden. Aron mag-atiman og magbantay niini.
ug ang Ginoong Dios nagsugo sa tao nga nag-ingon, makakaon ikaw gikan sa tanan nga kahoy sa tanaman, apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo o sa dautan ayaw pagkaon niini kay sa adlaw nga mukaon ikaw niini mamatay ka gayon. So, ano ko lang sa Tagalog, kinuha ng Diyos ang tao at dinala doon sa garden ng Eden. At ito ang sinasabi ng Diyos sa mga puno ng kahoy, yung bunga nila, makakain ka. Pero mayroong isa doon sa gitna na huwag mong pakialaman kasi ang puno na ito, ang bunga niya, naglalaman ng mabuti at masama na pagkilala. Sa oras na gagawin mo to, siguradong sigurado, mamamatay ka talaga. So, ganyan. So, nandoon yung mabuti at masama. Good and evil. Maayo o dautan. So, kailangan nating malaman. Kasi, mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa to. So, ang tao, sa oras na yung masama, iisipin niyang mabuti, at yun ang gagawin niya, talagang magkabuti-buti ka. Tubuhan ka ng buti-buti. Hallelujah! So, yun ang nangyari ni Adan. At hindi naiwasan, damay-damay na tayo lahat. Kaya sa akin, lagi ko sa prayer ko, kahit ngayon sa worship natin, sabi ko, Lord, I deserve punishment. I'm guilty. Kasi hindi naman ako perfect. Walang taong perfect. Lagi ko yung sasabihin, the only perfect person, the only exemption is Jesus the Christ. He's human, 100%. But He's exempted sa kasalanan. Kasi He is really perfect. He's the Christ. Pero, maliban sa Kanya, kasama yung Kanyang ina, we are all sinners. Under sa, yung sumpa. Kaya, ang sa atin, nililinaw ko na. Kahapon yung, ni Pastor Joy, yung tiyuhin. Ang in-emphasize noon sa yung kanyang preaching, kasi huli na kayo repentance repentance, in-emphasize. Sabi, gusto mo ng pera, you repent. Gusto mo ng kagalingan, malusog na pangatawan, repent. Lahat. It starts with repentance. Yun ang emphasis niya kahapon Pagsisisi. Bakit naman? Dahil tayong tao, nagagaling tayo sa makasalanan na tao. Although, in some other, yung teachings, na sa oras na tinanggap natin si Jesus, na personal Lord and Savior, hindi na tayo kabilang sa mga sinners. Inilipat na tayo from darkness to light. Okay, so, hindi na tayo ang ating status, we are not sinners anymore. But because we are still, kaya sa akin, sabi ko, Lord, I'm helpless. I'm still in this body. Darating ang time na this body will go back to the ground. But habang buhay pa to, nagbibigay ito sa akin ng gulo. Oo, totoo. Nagbibigay ng gulo ito. Kaya kailangan ko na, yung connection ko sa Panginoon, yung nakadikit talaga para malalaman ko na sa oras, itong katawan na to, I have to exercise control and discipline. Pero sa oras na disconnected ako sa Panginoon, dahil sa mga kabulastugan, tapos na. Wala. I'm a slave of myself. Kaya kailangan natin na
natututo diyan. Alamin natin ang mabuti at masama. Dito, binigay lang, pumasok lang sa isip ko. Itong story ni Joseph. Doon sa kaniyang, yung bang master, asawa ng kaniyang master, hindi man pinangalanan ng asawa ni Potiphar. Pero, masasabi natin dito, makikita natin dito. So, pasensya, Bisaya. Og sa paglabay, verse 7, chapter 39. Og sa paglabay sa panahon, ang asawa sa iyang agalon, mipasiplat kang Jose, og siya miingon, pakigdulog ka nako. Oh, siplat. Delikado ning siplat. Dagay nadali sa siplat. Saitan man. Kaya masama magsiplat. So dito, nasiplatan. Nakita sa asawa ni Potiphar na okay pala ito si Joseph. Macho. Oh, macho. Apan siya mibalibad ug miingon sa asawa sa iyang agalon, tan-awa ingon nga ania ako, ang akong agalon wala na babalaka sa mga gisalig niya kanako dinhi sa balay, ug gibutang niya sa akong kamot ang tanan nga iyang kaugalingon. Siya dili labaw kanako niining balaya, ug walay bisan unsa nga butang nga iyang gihikaw kanako gawas kanimo, ka ikaw mao ang iyang asawa. Busa unsa o nako paghimo ni ining dakong pagkadautan ug sala batok sa Dios. So this statement, alam ni Joseph what is good and what is evil. Sabi pa niya, how can I do evil? My master, he is really good to me. He is not even above me in this house. Kasi binigay na niya sa akin ang pamamahala at hindi na siya nakialam pa. Oh, Joseph knew in his heart. Talagang mabuti siyang tao. Hallelujah. So, sabi pa niya, how can I do such evil against my God? Kinikilala niya ang Diyos. This is a good example of this. Mga tao ngayon, wala. Sabi ko na nga kanina, ang ng tao, puro yung galit. Hindi mo palalapasin. Paka. Pastor Paul pa. Oh, wala. Hindi makapailog. Oh, hindi magpakumbaba. Anong ginagawa mo sa akin? Higit pa ang ibabalik ko. Nagugay sukod si Baus. Oh. So, dito natin makikita. Mayroon mga nakakatawang kwento nito. So, mababanggit ko. Kasi, yung si Potiphar, narinig ko na rin ito, pero iniisip ko na, may possibility. Bright, talagang wise si Pharaoh. Kasi yung mga guard niya sa palace, so sabi pa sa rinig ko, pinahibutan. Oh, kinuhaan ng itlog. Para wala na iuwag. So safe ang queen. Sabi ko nga, oo nga. Oh, so kaya ang asawa ni Potiphar wala na. Wala nang naghimas-himas na sabi nga ng asawa, nag-complain sa kanyang husband kasi buntag sa'yo. Doon, ang himas-himas ang manok. Ang siya, wala nang himas-himas ang asawa. So kaya itong asawa ni Potiphar,
Wala na. May manghimas. Oh, wala na manghima sa kanya. May mga itlog. At sabi sa narinig ko nga, ano ng balita, sabi na, ito ang lagay ng panahon natin ngayon. Sabi ng asawa, mabuti pang panahon, may lagay. Akong bana, na ilagay, may panahon. Busy. Hallelujah. So, kaya dito, ang asawa ni Putipar, wala nang panahon si Putipar. Ano pa magagawa niya? Hinibutan. And here comes a young man, 17 years old, makisig pa. Macho. Matso. Woo! Ganyan si David pagkakita ni Samuel. Wow, this is the man. Si ano pala yun, yung si Goliath, mapula-pula. Sariwa. Oh, nagdadala ng yung mga pospos, pangpalo. Ano? Pero he is a macho man. So ganun si Joseph. Inaraw-araw pa. Oh. Oh, dito, araw-araw. Pero si Joseph, he kept on refusing. Amen. Alam ni Joseph what is good and what is evil. Dapat sa atin, alam natin. What is good and what is evil. Hindi natin pwede na gagawing evil ang good. At hindi natin pwedeng gagawin ang good na evil. Very sad ngayon. From the Bible, yung mga against sa pagbibigay ng tithe. Mga ano na sila, mga theologians. Nawala na daw ang tithe. Sobrang talino. Tayo nga, matitino ang isip, nandiyan ang tithe, hindi nawawala. Amen. Hindi nawawala. Praise the Lord. Yan, dumating na sila. Hallelujah! Nanay kauban. Oh, so, di natin pwedeng gagawin na good ang evil at sa kabaliktaran, ang evil gagawin good. Sa akin, alam ba ninyo lagi ko yung, yung bang ini-emphasize na isa sa mga welcome, ino-hold ko, pinanghawakan ko sa buhay ko, hindi man yun panghambog, pero ito ang totoo. Yung mga maliliit pa yung mga anak ko, hindi talaga kami nakaabot sa hospital. Hindi ibig sabihin na wala yung mga trials, attacks, ng mga batas maliliit pa. Nandyan lang, mayroon lang talaga kaming paracetamol, ano pa yan, nasa ref. Nilagay namin yung mga liquid na Pero hanggang doon lang. Dumating kami sa point na yung talagang matitindi na karanasan. At sabi ko nga sa ngayon, mabamagid ko sa amin na hindi pa ako ganito ka matino ng kunti. Sa una, bulastog pa ako. Talaga. Pag magagalit, galit talaga. Pero hindi lang ako na vocal, very aggressive na pag may mangaway, talagang pero sa loob ko, umuusok. Si Pastor Max yung habang sundak. Umuusok sa puso. Sa ako, wala na ako diyan. Pero sa loob, nandyan, umuusok ang galit. Oh, at lilimliman ko pa. Ilang araw. Pero makita ko na nga ang kalagayan ng aking mga anak na medyo matamlay, ganyan. Kaagad na, ako, nayayanig ang ko. So, Dami. kailangan na magiging, kaagad ako, maging mabuti. Ko kaagad, sorry Lord, I'm sorry, forgive me Lord. May gagawin agad ako, nakakaiyak. And then, yung situations namin, nandiyan ang Panginoon. Kasi doon sa Manila, sa Luzon,
sabi ng narinig namin na pag-aabot ng 3 habang 4 na araw na yung lagnat hindi huhupa, dalhin mo na sa ospital kasi yon may dengue yun. Oh, yung mga maliliit pa. So, sa akin, ay kung dali ka, papagalitan ka sa doktor. O, yun narinig ko sa kanila, nang umabot sa ospital, papagalit, bakit kayo na ninyo dinala yung bata? Ngayon lang ako nakakapira. Ganyan naman yun. Oh, yung pangalawa kong anak, doon nga, nilagnat na nga. So, pinainom namin ng paracetamol. And then, pag-pray of course. Pero umabot na ng 4 na araw. Sabi ko, something is wrong. Pa rin. Oh, so, pero, nagsimula na ako napansin ko na. Sabi ko, Lord, sorry. Sorry, Lord. Forgive me. Pero, yung dito na limliman ng galit, matagal, hindi kaagad na So, gagawa mo na akong ibang mga kaparaanan hanggang makaiyak ako. Ma-release ko na yung galit ko. Ganyan. At kadalasan, ang strong contender sa laban ng spiritual sa buhay ko, ang marriage life. Kami ni Pastora. kami Oh, so kahit nag-pray na ako, Lord, I forgive her. Pero makita kong mukha niya, sumot. Talagang nalililig. Naglililig, pastor. Galit na sa mukha. Oh, so kaya gagawa ko ng paraan hanggang ma-release na yung galit na lang diyan. And then, when I say her, she's really beautiful. Bawi. Oh, pero pag nandoon pa yung puot, ang ganyan, ay, pangit. Angit talaga. Parang ako pala yung pastor, naglihis ang panganay namin. Galit ako sa kanya. Bisag magsunod kami, mag-away. Oh, ganyan. At masama man yun, masama ang tama yan. So, sa akin, kaya ma-release ko ang totoong forgiveness and then maayos. And then, so ito, may panawang anak, experience namin. So, mabot na ng 4 na araw. Pero ayos na ako, sabi ko sa kanya. Kasi ang tinirahan namin, 2 palapag eh. So, sabi ko, halika, yung family bed namin, nilatag lang sana yung kutson sa sahig. So doon, 3 bata. Sabi ko, dito, mag-worship tayo. Worship kami. Pero nilagnat yung pangalawa. So, habang, ko sa guitar, sabi sa kanya, okay, you keep praying there and rebuking the devil. So, yung nagsimula siya, automatic na bukas yung kaniyang spiritual eyes. Nandiyan yung malaking ahas na gumagano ng dila. Kakagatin na yung anak namin. So sabi pa niya, may ahas. Sabi ko, okay, do it. Crush it. So, nireview, sabi pa niya, sa kanyang vision, inano niya doon sa likuran ng ahas. At doon, nireview niya, tapos bumagsak yung ahas. At pag sabi niya, sabi ko, tapos na yung laban. Instant healing sa anak namin. Oh, yun mga experience namin. Kaya, yun ang ko nga, hindi kami umabot ng hospital. Sorry sa mga iba, yung makawatch, na mga pastor, pabalik-balik sila ng hospital. Maano sila, yung mga matakutin. Ako, hindi ako ganyan, madaling matakot. Oh. So, ganyan ang namin. Pero, we should know what is right and what is evil. Yes. Yung galit, it is evil. Pag patitirahin mo yan diyan, sisirain ka ng galit mo. Talaga. Kaya, we should know what is right and what is evil. Yes. Sa lahat ng area ng buhay natin. Sa pira. Ang orientation ko talaga, I'm very sorry, kasi i-upload ko man ito, sa mga pastors na mayroong mga diskarte, may ginagawa, negosyo, ano man yan,
I'm very sorry. Hindi tayo nagkakasala diyan. Kung may ginagawa kayo, nalinda kayo, ano pa yan, it's not a sin. Pero my orientation is different. Kasi nag-aaral ako eh. Graduating. At tinawag ako ni Lord. Hindi ko talaga kayang i-refuse ang calling ng Diyos. Kahit gumagawa pa ako ng hakbang na ganito, then umabot ako sa point na I give up and said to the Lord in my knee, bowing down, I said, Lord, here I am. Wala na akong profession. Susunod ako sa iyo. Sabi ni Lord, I do not need your profession, only you I need. Very clear yan na word. Kaya, ang orientation ko, pagpasok ko sa ministry, hindi ko na iniisip na magtrabaho. Wala din akong trade. Ang alam ko lang na trade sa bukid. Magkigil, kabaka. Sa kaglubi. Magtanom ng kamote, ano pa diyan. Niya, dito sa sapa, mangag-uwang, mangag-kagang. Mamingwit ka ng bunog. Yun lang ang alam ko. Pag atulong sa isla, ganon, manginhas. Sa dagat. Niya, sa umahan. Kanang piko, bugwal sa yuta. Ganyan. Yun ang alam ko. Iba, wala na. Hindi ko marunong magpanday. Wala. Kaya sa akin, fix ng mind ko na I enter to the ministry full time. Yun ang orientation ko. So, yun ang pinangalagaan ko hanggang ngayon. Pero ang totoo, nisipiat ko pag-abot sa Manila. Kasi dito, ni-join ko sa yung business na yung networking. Paninda ng mga tambal. Tahibo. At maganda kasi yung tinitinda ko na tambal, punta ako ng Palawan. So, tag 1.5 ang isa ang isang bote, pag makabinta. So, nagdala ako doon. Then, mayroon na stroke. Asawa ng pastora. So, doon, dinilan ko, bumili. So, naka 3,000 ako sa dalawang bote. 2,000 pa yun na year. So, malaki pa ang pira na yan. Ng 1,000, 2,000 malaki pa. Hindi tulad ngayon, ang 1,000 mo, maliit na. So, 3,000 ang naano ko doon. At may nag-order pa. Pag uwi ko doon, so pinadalan nila ng doon, ay in-order nila. Kasi sabi ng mga pastor sa Manila, Sir, sumali ka dito kasi makakatulong ito sa ministry. Ako naman sa tingin ko, nga. Pero sa totoo, after 2 years, nag-attend ako ng seminar sa Cubao. So first day pa lang, ang mga manggagawa doon, ang pastor. Kasi ang pinaka-leader nila, civil engineer, abroad. Sa Saudi siya. At malaki pa ang sahod doon sa Saudi. Yung engineer. Pero tinawag mo siya ni Lord. So, hindi rin niya mag-give up yung trabaho niya, kahit alam niya tinawag siya, kasi sabi pa niya, kailangan namin ng pera. Pero yung na-lay off siya, sabi pa niya, this is the sign. Hindi na ako maghanap pa ng ibang kumpanya. Inarin siya ang kanyang pamilya, 3 anak, asawa. Sabi, I stopped my work in abroad and then I entered to the ministry. Pero ganun pa rin. Nag-rent sila ng lumang, yung bang theater, yung sinihan. So, doon, yung congregation niya. Then, ang mga membro, naawa din sa kanya. Sabi, Pastor, para makakatulong kami sa inyo, tulungan mo rin kami. So, yung nagtitinda ng mga baboy na karne, sabi, Pastor, magtinda ka lang. So, kung kikita ka dito. So, 1980, sabi niya pa, ang kumita siya araw-araw ng 800 pesos. Malaki pa yan. Pero sabi pa niya, dumating siya sa point na, sabi pa na, I'm not satisfied. Na ang church hindi nag-grow. Pag mayroon kang sideline, hindi talaga nag-grow ang church. So sabi pa niya, lalo na Manila Sabi pa niya, what's wrong Lord? Nag-pray siya.
Alam ba niyo ang sabi ng Lord sa kanya? Okay, tinawag ba kita magtinda ng baboy? Tinawag kita mag-preach. Tingnan mo, tinigilan mo nga ang trabaho mo sa abroad. Tapos ngayon, ipagpalit mo ang pagtinda ng baboy. At sabi pa niya, okay Lord, umiyak siya, nag-repent. At sa harapan ng kanyang congregation, sinabihan, humingi siya ng tawad. Tawarin niyo ako mga kapatid. Kasi kinausap ako ni Lord na kaya nga, tumigil ako sa trabaho ko sa abroad. Dahil, alam mo, tinawag ako ni Lord. Pero sa ngayon, kasi sabi na, kayong Bible study na sana. Ang ano na mga membro niya, ano pastor, may karne ka? Kaya sabi pa niya, I will give up this business. Sabi niya, and then, available ako sa inyo from Monday. Not Monday, kaya ginawa niya na, yung bang free time ang Monday. Tuesday to Sunday, I'm available to all of you. Open ang church para sa inyo. Binigyan niya lahat. At lumago ang church. Parang sinihan ang church eh. Malaki din sa Cubao. Malapit doon sa yung terminal ng saan yung mga pambisaya nga terminal. Bisaya ka na, nandoon yung mga DLTV, mga Filtranco. Doon, yan. Sa, Aranita Center. Aranita Center. Basta sa Cubao. Pasti ka max to sa una. So, malapit yan ang church niya. So, magsisigawan ang mga tao doon kasi may action siya nga, tanggapin niyo yung gusto ng bahay! Hagis siya ganun. Then pagkatapos, yung mga tao magtalunan. Yay! Ganyan. Bahay nila. Tapos magtakbuhan ng mga tao pag dala ng offering. Minsan, idirekta nila diretso sa pastor. Sabang nandoon ako, tinitingnan ko, at saka yung mga manggagawa niya, full time talaga. The first day, umiiyak na ako. Hindi ko mapipigilan sarili ko. Sabi ko, Lord, this is my orientation. This is my life. And how come I'm a businessman now? Sa tambal. Okay pa sa first day. Then umuwi. Buwi ako San Fernando. Balik kinabukasan. Pangalawang araw. Hindi na mapipigilan. Umiyak na ako. Sabi ko, Lord, I'm sorry. Kasi sinabi na ko, Lord, tama na. Inalaw ko lang na makapasok ka dito para makita mo rin ang business world. At sabi ni Lord, tumigil ka na. Kaya pag-uwi ko, sinabi ko kay Pastor Nali, sabi, paano na tayo? Sabi ko, ang original nating buhay, hindi man ito eh. Pero pinapasok ko na siya sa Sarali. Sarali pa man ito perwer ngayon. Avon, sa Avon, parang 100,000 mahigit ang kanyang credit line. Kaya anytime, yung makakuha siya doon ng products. Kuha siya, best seller siya eh. Siya pa, ang anuhin mo na matao yung mukha niya. Para makita mo maraming tao sa mukha niya. Okay? So, ganun. Sabi, paano ito? Pero siya nanatili doon. Sarali, Avon, Natasha, Boardwalk, ano pa yung iba? Ganyan. Personal collection pa. Pero yung maproblema kasi pautang eh. One time, mayroon siyang dapat isettle ang araw na yan na 60,000 sa Avon. Sabi ko sa kanya, at naguguluhan na, paano? So, sabi, nasaan ang pera mo? 3,000 lang, mahigit. Sabi ko, sige, ilapag mo din sa bed natin. Pinag-pray namin. Dapat 6 o'clock, masitol ang kanyang account. Wala pang 6 o'clock, sitol ang kanyang account. Pero hindi biro yun, yung 60,000. So, sabi ko, pag makalabas tayo dito, pag lilipat tayo, tigilan mo niyan lahat. Kaya dumating kami dito, Naka-stress. ano na. Pero minsan, ano pa siya. Ako, sinusundan nga ako sa mga kontak ko sa Manila eh.
Order pa gyapon. Yung sunod-sunod, pupunta kami diyan, yung parang ano ako ba nga, mayroon silang bagong business, ganyan. Yung mga presentation nila ngayon ng mga tambal, ano pa diyan, ng mga pangalan ng company. Yun ang nature diyan, pero hindi na ako manadaya diyan. Kasi alam ko na. Doon takbuhan ang mga tao doon pag mag-seminar. Takbuhan ang kanilang ipagmamalaki, ang intra man ang products, ano ko sa lifestyle. Gumaling kami sa intra. Pagkita ng mga chike. Dagko. So, sabi ko na nainggit nga ako sa church. Para incentive pa. Bihira ang magtestimony. Pipilitin mo pa. Ang magtestimony ngayon si Pastor Jerel. O ganyan. Walang kusa na natayo. Bakit? Dahil walang kwento. Puro. Ang tao walang kwento, walang kwenta. Doon sa intra, doon sa ibang project, may kwenta sila, may mga chiki. Pero sa church, Walang kwenta. Wala kwento. testimony kailangan. Hallelujah. Bakit pa ako napunta diyan? Kasi ganito. Pag nandito tayo sa Panginoon, ang Panginoon, mabait, mabuti. Pero kailangan alam natin ang mabuti at masama. Marami ngayon na hindi na nila alam kung mabuti pa ba ito. Yun lang. Kaya ngayon yung iba na may mga problema sa katawan. Ang unang ano ko doon, nagbigay bagay ito ng tithe na tapat. Kasi sa akin, I'm secured. Sa oras na siguro nga yung pagbibigay ko ng tithe, hindi ko natatakot. Kasi kakampi ko ang Diyos. Hindi niya ako iiwanan. Amen. Hindi niya ako pababayaan. Kaya ang importante sa akin, yung makarinig tayo ng testimonies. Kasi nagpapalakas din yun. Energizer din yung testimonies na maririnig natin. Yung preaching. So nag-energize yan sa ating spiritual life. So ang iba ngayon, sabi nga ni Pastor Jerel, nalalamig na. Ayaw na magsimba. Ayawan ko kung bakit. Kaya ang ano ko diyan, sa ngayon, katapos ang ano ko, pero mayroon pa yan, hindi man tayo natatapos. Yung bawal malain. Bawal maiba. Yung sumama ang loob mo na ginawaan ka ng hindi maganda, tapos hindi ka pinansin, ganyan, nalain ka, sumama ang ano mo, bawal. Dahil sabi ni Pastor Marlon, tatay pala yan sa galit. Diyan nagsimula ang mga malalaking galit eh. At ang galit, killer yan. Killer yan ng joy. Yes! Yung galit. Sa oras na iipon ka dito ng galit, hindi matagal yan, cardiac arrest ang joy mo. Pag wala ka ng joy, nako! Malungkot ang buhay. Dadasal, Hindi mo na pwede ako. mawalan ng joy. Kanina nga sa devotion namin, pero pino-forward ko to sa natin, yung ganda, nag-view ako eh. So, nagmamasid ako sa mga tao. Tulad doon sa party, yung anniversary ni Pastor Joy. So, pinagbabastan ko yung mga tao doon. Makikita ko. Iba't iba doon, ang iba doon. Not necessarily nga literal. Pero may mga karga-karga, may mga bagahe. Bagahe doon, inferior siya. Insecure. Ito mga yor na to. Ganyan, tagsaray ko na. So magpahipi na. Hindi naman agad. Hello! Amen. Pero yung hindi insecure, you're open. Pwede hindi ka magsasalita diyan. Pero maya, hindi ka mahiya. Kahit sino, ano mo doon, kausapin. Pero yung may mga, dito, may mga baggages, Karga. wala na doon yung masama yung pakiramdam yan. Hindi na magkatawa.
Hindi makangisi, di maka-smile. Hindi makalapit. Hallelujah! Ako, dinadaan ko ng mga biro-biro. Pero totoo. Oh, para pag-capture mo sa ng tao. Pero yan, pero may laman. Oh, pinano ko sa kape ng tao, yun doon, isang biro ko doon na uuwi na kami sa first day. Sabi ko, na kami, nandiyan ang trainer sa Leon. Tawa sila. Kasi pareho eh. Ang mga lalaki, may mga trainer. Awas mo dyan sa may matrinor. Adida. Tumawa sila. Professor. Oo, kasi sabi ng isang lalaki, isang mama, sabi pa niya, alam niyo sa amin, ako ang leon. May trainer. Oh, pag ako, yung magsasalita, parang leon na umatungan. Tipik. Takot sila lahat. Sabi na ganyan mga barkada, ganon, wow. Pero maya-maya, narinig na ang boses ng kanyang misis. Bakit ka natakot? Di ba sabi mo ikaw leon? Oo nga akong leon, pero si misis ang trino. May tali siya. Sunod. At may pangpamalo. At yun, kinakapture ko yung grupo sa tawa sila, yung theory niya. Tawa, sabi ko, ano nga eh? Sabi lang, bakit, ano ka? Yan, magbigyan mo ng isang ano lang yan. Isang jab. Oh, Isang pitik so, lang. I-encourage. Pero, yung marinig niya, oo nga, pero sa harapan niya kanang business, di mo siya karte. So, pero hindi tinitigilan, in-encourage. So, isang araw, isang gabi, wala. Ang kapitbahay na barkada, nagdabog-dabog na. Nagbuto-buto na sa loob ng bahay. Yan, pare. Ganyan. Paminsan-minsan magkalit ka rin. Kinabukasan, pre, maganda yung ginagawa mo. Talagang ipakita mo lalaki ka. Huwag kang maingay, pre, kasi wala si Mrs. Nag-practice lang ako. Hindi tumigil yung mga barkada. Talaga, tinuruan nila ng karate. Naging black belter na siya. Alam na ni Mrs. na black belter na yung mister niya. Kaya, ang kanyang ginawa ng Mrs. medyo kalmado na rin. Sabi niya, husband, umiyak ang bata. Sabi niya, ah! Akin na. Akin ang bata. Wala pa rin. Mga pampakatawa lang yan. Pero totoo yan. Amen. Di ba, Sir Faye? Biro-biro ko nga ni Marlon nga pang bungkag sa mga demonyo sa mga kuta. Ang biro ko diyan, mag-ingat ka, kabungkagon ka ni Joy. Jesus name. Hallelujah. Balikan natin. Natakot. Mabuti at masama. Kailangan alam natin. So, itong kasi buhay ko to eh. Talaga. Nakakahadlang obstacles. Sana malayo nang nararating. Pero habang hindi natin na-break yung barriers diyan, hindi tayo nakakausad. At ang mangyayari, nag-aani pa tayo ng masamang ani. Consequences. Kasama ng walang pira. Oh, masakit na yung ang kalusugan, hindi maganda. At dami na ko na nga mga pastors, mga kaibigan ko pa naman, nangamatay na sila. Hindi ako pwedeng tatawa diyan. Pero mag-smile. Kasi, iba mga pastor, imagine, proud pa siya nga,
Ay, bairan ko nun sundan. Hindi. It's bad. Kaya sa atin, ang tema sa ngayon, so alam ko na kayo nag-study din, so bawat isa dito, mayroon kayong part. Ano, yung, alamin natin, ano ba talaga ang mabuti? Ano talaga ang masama? At hindi sila pwedeng magsama. Oh, hindi pwedeng ngayon mabait ka, mamaya masama ka na naman. Hindi. Karamihan ngayon sa church, mabuti. Pero pag uwi, doon pa sa daan. Nandoon. Oh, may mga karanasan kami sa amin na, ano, yung paiyak-iyak pa. Then, dismiss na. Umuwi na. Sa tricycle pa lang. Nag-aaway na. Amnesia na. Kasi sabi ko sa kanila, yung demonyo dahil nag-pray, may opening prayer eh. May prayer pa si pastor sa message niya. At ang dami pa. So mga demonyo nandoon pero hindi yan lumayo. Nandoon lang, nandoon sa kalsada. Oh. Nag-aabang, naghihintay, naghahanap ng pagkakataon paano ba makakapasok. So yan. Kaya maingat. So dapat kung ano tayo sa simbahan, ganun dito paglabas hanggang makarating sa bahay. Panindigan mo. Oo, mula Sunday afternoon, Monday. Pero karamihan, pag-uwi pa lang wala na. Nabubo na. Amnesia. Oo, so pagka Lunes, wala na kang lakas yan. Wala na, sabog ka na. Kaya, pagdating na Sunday, karamihan. Kaya, late mga karating kasi ang iba, ganito nang paglalakad eh. Kulatado na. Hindi mo makita sa physical, pero late. Bakit? Gano'n ang spiritual niya. Kaya kailangan sa atin na malakas lagi para pagpasok din ni Satanas, ano bang mga, yung mga ginagawa, kitang-kita natin. Oops. Sabihin mo lang. May mga asawa din ganyan, pakita sa ganyan, mister. Sige ka. Pera, nakuro man eh. Hallelujah. Tawa din na. Awa na, awa na. Sige. So, pakitaan mo sa taas ng ganito. Oh, tatabi na yan. Hindi na yan, mag-ano yan. Ay, napisundang diri sa Oh. sa tapis. Hallelujah. So ganyan. Pero ito mga kwento ko, totoo ito. Kaso lang, to make it real sa ating buhay, it requires decision, determination, at intentional. Tuyoon yun. Eh kung hindi mo tuyoon, wala, di ba? Yung mga kapatid mo, believe ako sa faith yun ni Janice. Nakaya ko kaniya nga, gihimong pastor. Because of her faith. Amen. Pero sa kwento mo, at siya mismo nagkwento, doon siya nadali sa pag-uugali sa loob ng bahay. So, kailangan na ang ating mga sarili, alam natin. At kailangan desisyonan, susundin, obserbahan. Tama ba to? At ang tama, yun talaga ang susundin. Kasi kung hindi mo susundin ang tama, tatamaan ka ng masamang tama. Hallelujah. At hindi tayo nagiging blessing sa ating community. Oh, yun nga ang kwento sa kaniyang tiwihin na maghabulan daw, gamit mga planggana, kaliro. Kami yun. Sa kanila, kaya natutuwa yung tiyohin niya nga, napastor na rin siya. At ito, napastura na rin. Kami siya may bugoy-bugoy. So ganyan sa community. May balaan mo nga nagiaway kahit ito nila gubo. Pero sa So, uban, ay may manok maglagubo.
Gusto na malupot. So, ngayon, nagsisimba na tayo, kilala na tayo, bibit-bit-bit ng Bible. Pagkatapos, ang mga silingan, bahay, yun na nakita. Pero kung nakita nila ang kabaitan, lalo na tayo mga pastor, biro lang yun sa akin, pero tatapatan natin yung manutho, mga asperya, kamauta, hindi ka madlog. Amen. Madlog ta sa plemero kay labi na, atong yampuan namatay pa noon. Sabi, makapatagam. Kuyawan. Bakit na naman po kayo siguro tayo? Mas andinot tong sa kapasututo niya pa. Kuyawan siya, nanay mong ingon na pampuan. Kuyawan siya. Hiabot man yun. Nagipa akong has. Ipatawag man siya, kay mga arbularyo dito. Di man nakaayo, sige magtiabaw, sakit. Pastor, hiabot na yun. Akong ikadukan. Masaya mahimo, nga to siya. Sukod. Pagawat pa dito, diha ang duha ko ng tambalan. Iyon siya nga, panglayas mo. Wa mo'y nahimo niya, ningi pa ang sugahas. So, panganaog mo, dito panglayas. Dito siya, gipangutana daw nga, masa may gibati, sakit, pastor. Sakit. So, yagingnan nga, anya karon nga, sadang ampuan ka na kung muto o kang ayon, kasi Ginoo, muto o ko, pastor. O, di ang ampuan. Pero niya pa, wala siya magdugay, uli siya dayon. Uli siya dayon kay... wow, kay kining experience na to, mo man yung pagkapatay na itong kumpiyansa. O, uli siya dayon. Kaya siya, kumusta na, sana ganap, nahitabo ito. Pero pagkabuntag kay katong ipaghas, mingad to masaya, pastor. Good morning niya, salamat kayo, tanaw, maayo na ako. Hallelujah! Amen. Hallelujah. So, ganyan. Pag makilala tayo, hanap-hanapin tayo ng mga tao. Magkaroon din sila ng respect. Sa to, di ba? Sa imuha, nagsugod na, no? Oh, inana nga ka ng panato sa atong ministry. Amen! Amen. So, alamin natin ano ang mabuti, ano din ang masama. Dito lang. Kaya hindi tayo magtamad-tamaran ito. Hindi tayo magtamad-tamaran pag-attend ng simba, prayer meeting. Ano pa diyan? Kasi pag ano tayo diyan, diligent, kugihan. Praise the Lord. Ito na book na to. Bago pa naman ito. Pero sa sinasabi ko na nga, wala, 765. Meron isang Bible, binili ko noong April, 1,600. Pareho din ng ganito. English lang yon. Pero, mura pa yan kumpara sa cellphone. Itong cellphone ako, 10,000. second hand naman ito. Ang gastos ko nito, 18,000. Laki. Pila ka Bible na napasa? Daghan ng Bible. Siyento. Mga Bible. Okay. Tira ka Bible. So, sa Bible, usay magpugong-pugong tag, palit. Sa kuha, mas gusto mo yun ako ang printed kaysa nanay Bible na. Akong computer, tanang computer na ay Bible. Pero di ko ganahan mabasa dito kay di man ko bagis-bagis. Di ako mga circle-circulan, bitaw. Di na ako mahimo. So computer na ako magamit ko labi na pag prepare sa material, so i-copy paste naman, so mas madali. Kaysa i-type ko pa ang mga words. Pero pagbasa, mas prepare ako dito sa Bible. Printed out. Amen? Amen. Hallelujah. Ito ang lagi kong ipakita, ma-offer. Pag mayroon ka nito, at ang laman nito, lumabas, pumasok dito sa isip, bumaba dito sa puso mo, and then from the heart, lalabas ito sa bibig, sunod ang action mo. Wow! Amen. Hallelujah. You have the blessings of the Lord. You have the power of the Lord. At ito ang galit si Satanas diyan. O galit. Kaya gagawa siya ng mga kaparaanan. Amen. Para lang mapalayo ka nito.
Oh, yun ang gagawin ni Satanas. So, kaya sa akin, sinisikap kasi araw-araw, hindi rin titigil si Satanas. Pero hindi lang ako nakapokus. Meron kaming kasamahan din na sinusubaybayan ko rin kasi para bang yun nakapokus yung pinagmamalaki niya. Ngayon gumagawa ng sa buhay niya na parang undernet siya. Hindi, nandyan sila. Pero nandito ako sa ibabaw, kayo nasa baba. Amen? Kailangan ganyan. Hindi natin pwedeng i-deny nga walang demonyo. Witchcraft, idolatry, yung trabaho nila para mga tao na maibaling yung kanilang pag-iisip na hindi sila mapunta sa simbahan. Gagawa ni Satanas yan. Gagawa niya sa mga demonyo yan. Ganyan. Pero hindi ako nakafocus diyan. Kung nandyan kayo, tumabi kayo kasi dadaan ang hari. Amen. Hallelujah! Amen. Oh, at tayong may-ari sa mundo, hindi si Kibuloy. Yes. Amen. Wala, preso na si Kibuloy. Yes. Wala na. Tayo ang totoong may-ari sa mundo. Yan na tunaw. Hallelujah! Kaya yun ang dapat gagawin natin. Praise the Lord. Hallelujah! Father God, in the name of Jesus, thank you, Lord. Today, I believe, Lord God, that, Lord, you are working. You are working in America, in Israel, and other parts of the whole world. You are working today, right now, in this hour. You are working, Lord God. And thank you so much, Lord, that you are working here in this, Lord, gathering we have sa church ni Pastor Max in the name of Jesus. And I believe you, Lord God, that your Spirit, Lord, has been, Lord, assigned to us. This is your dispensation, Lord, Holy Spirit. You are working, oh God, so I believe you that you will not leave us, you will not forsake us. You will, Lord, pour out upon us the ability to see, to know, to understand, and even to act, Lord, to work, Lord, with the Word of God. Yes, that's your work, Lord, to enable us, to help us, in Jesus' name. So, Lord, salamat, ining taknaan karon, Lord, ang imong pulong o Dios, Lord, mo imong tagag higayon nga Lord, ang matag usa do na kay revelation even right now, Lord, nga makatabang, Lord God, to encourage each one, Lord. Yes. Hallelujah, ni ining hapunon, Lord, salamat kaayo. I mean, kaudtuhon sa pangalan ni Jesus nga sa tibok adlaw, oh God, we are going straight, Lord, to our public preaching, oh God. Salamat, Lord, nga kanina pa lang, doon na yung mga angels, Lord, na asa Kambudog, na sa downtown, doon na yung mga angels, oh Lord God. Even, Lord, if Pastor Jerel has already arranged, Lord, nga to sa bukid, asa dapit ang, Lord, schedule, then, Father God, thank you. There are angels already there, oh Lord God, positioned, scattered, preparing the place, oh God, that the people, Lord, abli lamang sa labutan, Lord, reading ang mudawat ni Ginoong Hesus. So, salamat, Lord God. Pour out more upon us, O Lord, nga ang among, Lord, kinaiya, among gibati karon, O Lord God. Yes, ma-remove, Lord, ang mga dili maayo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, ngato sa prayer. Hallelujah. Prayer ta 15 to 20 minutes or even 30 minutes. My time here is 11:25. So 12. Wala man diri ang iba. So expect na ta nga tanan nga ni adiri you have part. Sounds joy.